Balita, asahan kailan ka man. Bisyo Balita, unang-una ang mamamayan. Bisyo Balita, asahan kailan ka man sa ating katotohanan. Our producers, BJ Production, One Air Master Enterprise, your total cooling system, A1 Roll Coating Steel Corporation, Ominoya Japanese Restaurant Binyan, ang sarap mo na, Japanese, Kapitan M. Arzola, Engineer Edu Reyes, Konsehala Dada Reyes, Vice Mayor Arman Maguila, and of course I would like to say thank you to our Mayor Len Alonte. This is my first out-of-town concert in a while. So I'm actually very happy, and I was very happy a lot of people came to see us, to see me perform, to see Jaya. So thank you very much to everybody, lahat ng mga taga-Binyan. Maraming salamat. Sana sa uulitin, na-imbitan niyo ulit kami para makapag-show dito. Maraming salamat sa Serbisyo Balita. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Sa Jed Realty, we take care of your housing needs, from low-cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitations. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999 10190 or 0917-530-1578. Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng Serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Army Barairo. Ako po si Kapitana Sally Dadang de la Cruz ng Barangay Pangsol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po.
ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ising na kaibigan, dito na sa bisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, at italinig ang totohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman sa ating katotohanan. Isang magandang buhay world at ito ang Serbisyo Balita Live Online powered by PLDT My DSL. Anna Banana, I love you a bunch. I can't stop. Anna Banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we go out for lunch. Anna Banana. Anna Banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey. Anna Banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we. Anna Banana, I love you a bunch. Anna Banana, I love you. Anna. Ma! Ma! Ano pala na just reached 100 hits? Yes! 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 Anna Banana, baby. I love you a lot. Welcome po sa pinakaabangan at hihintay. Yan, lagi naman eh. At na programa sa internet via Ustream. At ito ang Serbisyo Balita Live Online. Yan, ang nag-iisa at nangungunang web channel sa buong Calabarzon Region 4A. At ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Del Babareiro na bumabati po sa inyo ng isang mainit na gabi, Pilipinas. At para po sa lahat ng viewers at readers ng Serbisyo Balita, kung may mga hinaing po kayo, panawagan at komento, maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0948-002-4075 or sa aming blog na 0975-586-2218 at syempre sa aming landline. At doon naman sa mga nais na maglagay ng kanilang mga advertisements at maging live studio guest dito sa aming himpilan ay tumawag lang sa 049-544-4662. At syempre yung mga gusto magpapunsoy dyan sa Asia's punsoy expert natin na si Ka-Arman Kiban, maaari din po kayong mag-text at tumawag sa mga nasabi po namin mga numero. At syempre, para po sa mga balita po sa inyong mga lugar, patuloy lang po kayo mag-like sa aming page na Serbisyo Balita. Ayan, at syempre, para sa ating pambungad, yung ating mga reporter sa standby at yan. Ayan, mamaya, si Kalebi Tatad yata ang mauuna magre-report. Okay, at syempre, bago ang kay Levi ay may good news tayo sa mga bata. Ayan. At muli, nag-aanyayang mga suki ng SM Mall upang gumanap bilang mga Santa Claus para sa mga less fortunate children sa proyekto ng SM Mall na Share Toy Campaign. Ito ay isang proyekto ng SM Store at ng Toy Kingdom
kapartner ang SM Foundation at ng Department of Social Welfare and Development o ang DSWD. Sana wag ma-expire. Sayang ang mga laruan ng mga bata. Anyway, at ang nasabing proyekto ay upang isulong ang pagpapatuloy ng pakikiisa ng mamamayan sa paglaganap ng diwa ng Kapuskuhan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga laruan sa mga batang kapuspalad. Ayan. At siyempre, ang isa sa mga ang nasabing mga suki ay maaaring magtungo sa mga shared toy booth sa mga SM malls at Toy Kingdom branches kung saan maaari silang mag-donate ng mga bago at di kaya lumang mga laruan hanggang Disyembre 31 ng taong kasalukuyan. Ang SM naman at Toy Kingdom ay magbibigay naman ng kanilang handog pasasalamat sa lahat ng mga suki na bibili ng mga laruang halagang 500 pesos upang i-donate sa nasabing proyekto. Magbibigay ng 50 pesos off coupons na maaaring nilang magamit hanggang sa Enero 31 ng taong 2016. Ayan, every December naman, habang papalapit ang Kapaskuhan, talaga namang may mga donation ng ang SM niya, di ba? At pihado walang expiration yan, mga toys yan. Yan. At samantalang tumanggap naman tayo ng pag-uulat mula dyan sa lalawigan ng Laguna. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa kasama nating si Levi Tatad. Levi, magandang gabi. Magandang gabi kasama yung RJ at Lani, At nagsagawa nga ng job fairs ang Luzon ng Kalamba dahil sa pamaskong handog ni Mayor Justin Bad Kimichipeco para sa mamayan ng Kalamba. At ay silawan nito ng may 50 local na kumpanya at isang overseas, Kaya yung pinagsana naman ito ng mga naghahanap ng trabaho at ito ay inaplayan ng 253. So, ang maganda rito ay yung 152 sa kalahati ng 253 ay hired on the spot ng mga kumpanyang lumahok sa job fairs at ngayong Kapaskuhan na hindi na sila mawawala ng trabaho at patuloy yung kanilang gagawing makakatanggap na ng sweldo pagdating naman ang bagong taon. Kaya tuwan-tuwa yung ating mga kababayan na natanggap hard on the spot sa sinagawang jobs fair. Ayon kay Mayor Kimichipeco, nais niyang bigyan ng masaganang trabaho ang mamamayan ng Luzon ng Kalamba na wala pang trabaho sa ngayon sapagkat ang Kalamba nga ay isang maunlad ng bayan dito sa lalawigan ng Luzon, dito sa lalawigan ng Laguna. Sapagkat nandito na nga ang sentro ng turista, lalo na yung hot spring. Sapagkat nandito na lang sa Luzon ng Kalamba, kung saan nga naglipa na ang mga hot spring dito sa Luzon ng Kalamba. At kaugnay pa rin niya ang hot spring na yan. Dito naman kung saan ginugulita yung kapistahan naman ng St. Therese, dito naman sa bayan at Bangbang, ay kanina ay nagparada yung musiko. Andun naman ito ni Mayor Cesar Perez sa kanyang mga kabarangay na nagdaos ng kapistahan ngayon. At ngayon ay may peri pa rin sa bayan, kaya patuloy yung pagmumonitor ng ating mga kapulisan upang manatili tahimik ang nasabing kapistahan. Yan ang kakuhang ulat natin kasama ng RJ mula pa rin sa lalawigan ng Laguna. Levi Tatad, nagsiservisyo sa bayan para sa Serbisyo Balita Live Online. Yan, maraming salamat kasamang Levi. Ay, madaming may piyesta ngayon sa barangay sa Imsin. Yan, happy fiesta sa inyo. Kina Kagawad, MM Manalo. Diba? Kay Kapitan Paul Manalo ba yun? Ayan, sa Imsin yan. At syempre, sa barangay Concepcion ng Pila. Nakita ko, nandun si, nandun si Bukal San Luis, Rayan. Sa barangay Concepcion, Pila. Sa kumpanya ba yung Pila? 40th Street, no? 40th Street. At sa, naman ay, sa Barangay Lomo, yan, sa Binyan, ay nagse-celebrate din ng kapistahan yata dyan at dumalo si Miss Dada Reyes. Ayan, andin din yata si Mr. Eddie Reyes. Yan. At saka, yan pagkatapos na
salubungin nila itong si dating Secretary Mar Rojas sa bayan ng lungsod ng Biñan. Oo. Galing yan sa sa Santa Rosa, tapos sa Biñan, tapos sa San Pedro, di ba? Ayan, at medyo naging masaya naman ang kanilang sorties. Ayan, mamaya tatalakayin natin yung pagbisita ni Sir Mar Rojas dito sa Laguna, mga last minute ng natin. Ayan, at samantalang ay dadako muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala. Isang balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Isang balita, asahan ng paman sa ating PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6. Only at McDonald's. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa. At nagbabalik ang serbisyo balita at tanggapin naman natin ng isang pag-uulat mula dyan sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula dyan sa NCR sa kasama natin si Ed Flores. Ed, magandang gabi. Lumipat na sa bakuran ni Davao City Mayor Digong Duterte si Davao City Representative at Chairman ng Makapangyarihan House Committee on Appropriation na si Isidro Yungaba. Inagulat ng kampo ni Mar Rojas ang pangyayari kung saan siya pang nag-endorso kay Rojas na tumakbo bilang presidente ng bansa. Nagbago ang desisyon ni Yungab matapos magdesisyon si Duterte na tumakbong presidente ng bansa. Sinunggan ni Yungab ang yapak ni Davao del Norte Governor Rodolfo del Rosario na lumipat na rin sa kampo ni Duterte. Habang ito pang Pusiales ang lumipat na rin sa Pilipil laban ang kabilang na rin ng dating Davao City Governor at 5 pang congressman. Samantala, personal nang nagpa si Pilipil laban Presidential Bet Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa Community Head Office in Camuros ngayong araw ang kanyang certificate of candidacy upang masiguro na wala ng balakid sa kanyang pagtakbo bilang presidente ng bansa. Kasi na mga supporter ni Mayor Duterte ang kanyang presensya at kanilang pinagbunyi ang kanyang running mate na Senator Alan Peter Cayetano at ina PDP President Senator Coco Pimentel at Martin Dino upang masiguro na rin ang kanyang pagtakbo habang lumalabas naman sa SWS at iba pang survey na si Mayor Digong Duterte na ang nangunguna. Ed Dan Flores, sumiservisyo sa bayan, dito lang sa Serbisyo Balita, live online. Okay, maraming salamat kasamang Ed at alam ko may iuulat pa yan mamaya-maya at mamaya sa magbabalik. O yung mga nakapula daw at nakapink ang mga supporters ni Sir Digong Duterte. Okay. At ni Senator Alan Peter Cayetano. Bakit pink? Ewan ko kung bakit napili nila ay pink, pero... Kanino yung red at yun yung pink? Pag red, galit. Pag pink. Pag yung red, kay Digong Duterte. Diba? Pag pink, ayan. kay Cayetano raw yun, pag pink. Anyway, at tumanggap naman tayo ulit ng pag-uulat mula sa labas ng...
Silipin naman natin ang pag-uulat mula sa labas ng himpilan sa kasama natin si Rico Junio. Rico, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo dyan sa studio. Mayor Duterte nanguna sa bagong SWS survey. Nanguna si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pinakabagong presidential survey ng SWS para sa 2016 eleksyon. Nakakuha si Duterte ng 38% na survey na pinunduhan ng negosyanteng taga Davao na si William Lima. Tabla naman sa ikalawang pwesto sina Vice Presidente Gigi Marvinay at Senadora Crispo na may parehong 21%. Nasa ika-4 at panlimang pwesto naman si Liberal Party Standard Bearer Manuel Rojas at Senadora Miriam Defensor Santiago na may 15%. Samantala, sa pagka-Vice Presidente, pinangunahan ni Senator Francis Chis Escudero na nakatanggap ng 30%. Magkasunod naman si Ferdinand Bongbong Marcos, 21%, Alan Peter Cayetano, 21%, Lini Robredo, 12%, Gregorio nasa 6%, at samantala si Antonio Trillanes nakakuha lamang ng 5%. Isinagawa ang survey noong November 26 hanggang 28 kung saan nakapaghahay na si Duterte ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo. Sa Mindanao, pinakamalakas si Duterte sa Mindanao na nakakuha ng 50% habang 48% naman sa National Capital Region, 44% sa Visayas, 26% sa nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, ramdam na ng ating mga kababayan dito sa Kamaynilaan ang nalalapit na Pasko. Isa na dito ang makukulay at nagagandahan ng mga Christmas light sa kakalsadahan at sari-saring pasyalan na nagbibigay ng saya sa ating mga kababayan, lalo na sa mga bata. Patok ang pasyalan dito ang dancing fountain sa Malate at Manila Ocean Park na aliw ang mga bata sa kakapanood ng iba't ibang klase ng isda. Mula dito sa Maynila, nag-uulat Rico Julio para sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Rico. Ayan, mamaya bubusisiin natin yung mga national na, di ba? Issues. Mga issues na nagaganap sa national, national sphere. At Mamaya may report din yata si Ed Flores, di ba, ng Bistay. Medyo, yata yan. Yeah, international. Naman yan. At alam naman ng ating mga reporters, kapag nagsaliksik, minsan gumagastos pa ng kanilang pamasahe. Ayan, ihabol na rin natin itong news ko, yan, sa NCR. Yan. Sugatan ng isang 15 anyos na binatilo ng pagsasaki ng di kilalang suspect habang naglalaro ng basketball sa May Tondo, Maynila. Inoobserbahan pa rin sa Tondo General Hospital ang biktima na si R.J. Claus, estudyante ng Building 15, Unit 72, Temporary Housing Road 10, Tondo, sanhi ng dalawang saksak ng ice pick sa dibdib. Tinutugis naman ng pulisya ang suspect na nakilalang si Aldren Ferrer ng Santa Catalina Street, Block 2, Barangay 102, Zone 8, Tondo, na mabilis na nakatakas matapos ang krimen. Sa report ni Chief Inspector Elmer Vergara, dakong hapon ng maganap insidente sa loob ng PMC compound sa Vita Street sa Tondo. Nauna rito, naglalaro ng basketball biktima kasama ng kakabatang kapatid na si Anthony nang biglang sumulpot ang suspect at walang sabi-sabing pagundayan ng saksak sa dibdib ang biktima. Nabigla man, pero hindi nasira ang loob ng kabatang kapatid ng biktima at dinala ang kanyang kuya sa nasabing paggamutan. Habang inaalam pa ng mga pulisya kung ano motibo ng pananaksak. Medyo bad news. At, bali minor de edad yung yung sinaksak. Yeah, 15 anyos lang. Ito kayang sumaksak mga ilang taon din kaya to? Hindi malaman pa yung edad kasi nakatakas na. Ayan, so ibang klase na mga kabataan ngayon, At di naman natin alam kung baka ito'y batak sa droga. Marami kasi tayong viewers sa Tondo, kaya... Kaya sinasabi niya... balita tayong Tondo. Gaya nga sabi ni Rodi Duterte, dapat yung mga drug lords, drug pusher at mga drug addict dapat nabibigyan ng matindi-tinding leksyon. Ayan. At kaya totoo naman yan nagiging salot na ng lipunan ng droga sa ngayon. Pati mga kabataan natututo na ng mga violenteng gawain. At yan, masaksakin ng ice pick habang naglalaro ng basketball.
kung nasa katinuan ng pag-iisip, yung sumaksak na yon, hindi naman siguro umpisa na muna sa bungangaan muna, murahan muna. Wala inundayan na kagad nang walang kasabi-sabi. Kaya nga. At siyempre, ang ating mga malaman natin kung handa na ba ang ating reporter na si Ed Flores para sa kanyang susunod na report. Tanggapin naman natin ulit ang pag-uulat ng kasama nating si Ed Flores. Ed, magandang gabi. A commuter train is locked in a passenger minibus in a railroad crossing in Indonesia capital, killing at least 14 people and seriously injuring 10 others. Tamburan Neighborhood Police Chief Werthato says the bus driver allegedly ignored the warning signals when he crossed the tracks and was rammed by the train in western Jakarta on Sunday. Werthato says 13 people in a minibus were killed instantly and another died in a hospital. The train was traveling from Jakarta to the neighboring town of Bogor with 8 cars and all train signals were working at the time of the cross. Ed Flores for Servicio Balita, World News International. Yan, salamat Sir Ed Tan Flores. Pang CNN ang dating. Pang CNN. Ika nga, hindi naman tayo nagpapalayo sa CNN. Kaya dumadami fans niya Ibis tayo. Yan. Dahil tayo internationally viewed. Kaya hindi tayo nagpapahuli. Bagamat kaya nga internet-based lang tayo, masasabi natin malawak na rin ang ating naabot. Ayan. Uy, sa dami na nabot natin hindi pa na-isi-share yan ang dami nating viewers ng kay Regine Velasquez. Ayan, umabot sa, kung makikita nyo, medyo hindi natin na i-zoom ng maigi, pero umabot na sa 4,000 mahigit ang people reach ng aming maliit na portion na binalita tungkol sa naganap na Songbird Sings in Binyan, yung concert ni Miss Regine Velasquez sa pamamagitan naman ng BJ Productions at siyempre bilang official media partner ng BJ Productions sa nasabing grand concert ay nagpapasalamat rin sila sa Servicio Balita. Yan, at sa pagiging official partner natin. Alain mo, tatlo lang tayo. GMA7, Philippine Star, at Servicio Balita. Ayan, maraming salamat sa pagtitiwala sa ating direct, BJ Bora. Ang dami niya ng dami nang pwedeng itawag kay direct, konsyal, teacher, at producer. Medyo, nakadagdag sa halos umapaw ang Alonte Sports Arena nung gabing yon. At siguro naman nakadagdag ang ating promotions. At least kahit paano 1/4. Hinanap rin pala tayo ni Bukal Daval Marinas doon. Oo nga. Sayang nga doon tayo nakita. Saka si Consial Echit Deswasido. Nandyan din sila. Pati si Consial Dada Reyes. Si Secretary Eddie Reyes pala andun din. Hindi ko lang makapansin. Pati si Denny Sain. Oo, si Kapitan Denny Sain. At syempre si Mayor Renalonte at ang family niya. Okay. At habang dumako tayo sa ating pangalawang yugto ng ating programa ay bumalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. Isang balita, asahan ng pamalit sa ating katotohanan.
Ugaliin manood ng Serbisyo Balita, live online, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Binyang. Ating pong tandaan, tayo yung mga Pilipino na may pananagutan, una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Ugaliin. BJ Production, One Air Master Enterprise, your total cooling system, A1 Roll Rolling Steel Corporation, Ominoya Japanese Restaurant Binyang, ang sarap mo na, Japanese, Kapitan M. Arzola, Engineer Edu Reyes, Konsehala Dada Reyes, Vice Mayor Arman Maguila, and of course I would like to say thank you to our Mayor Len Alonte. This is my first out-of-town concert in a while. So I'm actually very happy, and I was very happy a lot of people came to see us, to see me perform, to see Jaya. So thank you very much to everybody, lahat ng mga taga-Binyan. Maraming salamat. Sana sa uulitin, maimbita niyo ulit kami para makapag-show dito. Maraming salamat sa Serbisyo Balita. Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusuin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. Nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan. At siyempre, ay bago tayo lumawig ng gusto sa ating programa, ay meron tayong nais na basahin ayan, mula sa ating spotter. Ayan, ang ating striker monitoring team leader. Ayan. Sa Kalamba. Daw. Di umano ha. Ayan, sa lungsod ng Kalamba ay patuloy ang pagkakalat o patuloy na laganap ang nasabing video karera o makina ng mga tinatawag na fruit games. May mga 200 makina daw na nakakalat sa buong Calamba City. At ang ayon sa ating hindi naman kalapating gala dahil kay Adan yun, yan, baka dun sa lagalag na tuko o kaya kay Badong, ang ating pusang gala. Yan. Minsan nga pala, ipipicture natin si pusang gala, ang ating si Badong.
ayon kay Badong, ayan, ang mga makinang to ay pagmamay-ari daw ng isang certain Rico ng Tanay Rizal sa kabila ng mahigpit na kampanya ng PNP Chief General Ricardo Marquez laban sa iba't ibang uri ng ilegal na pasugalan sa buong bansa, ay medyo masakit ang ulo nitong, sabi, ayon daw dito kay Badong, masakit daw ang ulo netong si Laguna Provincial Director Senior Superintendent Florendo Saligao. Bakit naman? Sa hindi malamang dahilan. Yan. Piliin ninyo, mabilis na naikalat nitong alias Rico ng Tanay Rizal ang mahigit na 200 makina sa iba't ibang sitio, barangay sa buong Calamba City. Calamba lang yan, ha? Ewan ko kung paano nalaman ni Badong to. Hindi naman si Carico yan. Sino kayang Carico yun? Hindi naman Rico Junio siguro to. Hindi si Carico Junio, si Rico at saka si Badong ay magkakilala. Ayan. At maging itong si Police Chief Superintendent Fernando Ortega, yung hepe ng kapulisan. Alam kaya yan? Hindi man lamang kumilos daw, sabi ni Badong, para mapigil niya ang hindi makontrol na paglalatag ng mga makina sa buong sitio o barangay sa Calamba. Ang tagal na kasi natin hindi nakakapasyal kay Happy yan. Ayan. Kaya hindi natin nakakausap, hindi natin mahagilap. Ewan po kung bakit. Pero hindi naman siguro ayaw niyang humarap. Hindi lang talaga siguro tayo pumapasyal din. Hindi lang tayo magkasabay ng ika nga ng punta. Hindi tayo magka-frequency. Iyan. Pero ayon naman dito kay Badong, yan, balita ni Badong, hindi pa raw niya alam kung gaano katotoo raw na doon sa Region 4A, ayon kay doon kay R2, kay Chief Superintendent Dionisio Bartolome, na siya daw, ayon kay Badong, na ang aming pusang gala ay siya raw ang middleman dito kay Rico ng Tanay Rizal at sa mga opisyalis ng kapulisan. Ayon pa rin kay Badong, hindi rin niya malaman, o baka hindi, kasi no pets allowed sa loob ng City Hall, kaya hindi niya malaman kung medyo nagbibingi-bingihan daw itong si Mayor Timmy Chipecor doon sa mga sumbong sa kanya. Hindi malaman nga ni Badong kung paano siya makakapasok sa City Hall kasi bawal nga doon. Pag may nakitang kuting o ultimo nga yung butike, talagang pinapalayas ng mga utility. Hindi, alam ko mas pina-priority yata yung drugs. Yun ang kailangan supuin. Ngayon. At, ayan. At tayo pa rin kay Badong, yan. Magkano raw, ano kaya ang dahilan? Bakit hindi matinag o mapigilan ni Mayor at ni Hepe ang mabilis na pagkalat ng mga makina ni Rico? Ay, sure ako, baka hindi alam ni Mayor. Hindi alam siguro niya. Hindi naman kaya si Rico puno to. Yan, sa mga barangay at sitios, Bukis at Sakla sa Padre Garcia naman. Mabilis ang, siguro nag-hitch to si Badong at napapunta sa Padre Garcia. Yan, tuloy sa Padre Garcia, Batangas naman ang namamayagpag pa rin ng mga Bukis at SDL at Saklaan ni alias Bong. At ang daming peryahan dyan. Aba, hindi si Bong Abeharian, ha? Sa Batangas, yeah. Di ba? Si at kaya rin nga pala sa Balaeng Batangas yun, kaya pala ang dami daw peryahan yata dyan. Hindi pa rin daw kumikilo si Mayor Abra Gutierrez para aksyonan ang patuloy na pamamayagpag ng sugalan neto ni Bong Guno. Hindi naman si Bong, ano yan? Hindi. Bong Guno, ayon kay Badong. Ayan. Hindi rin si Bong Tolentino yan. Hindi rin si Bong Tolentino to. Ayan. At, ewan ko, ayon yan sa aming striker na si Badong, ang pusang gala. Anyway, panawagan kay Police Senior Superintendent Florendo Saligao, Sir. Alam naman natin ang katwiran ng mga kapulisan kapag inuungkat ng media ang nasabing mga pasugalan, sabihin nun, we have other more serious problems to attend to, katulad ng drugs. Mga most wanted person. Mga most wanted persons. Para hindi na makagawa ng mga kasalanan. Okay, fine. Tama yan. Sige, pagbibigyan namin kayo. Bukod dyan, syempre, kaya siguro kumalat ang mga video karera na yan. Magpapasko. Magpapasko na kasi. Kailangan nila mahahapit din ng mga
alam mo na, mga kapulisan siguro, para may makapapasko sila. Yeah. Para meron silang, source ng funding para sa kanilang Christmas party. Kanya-kanyang racket yan di ba? Okay, kaysa sa sisipag nila manghuli, ganyan. Okay, kaysa naman mangotong nga naman, na halatang halata, na nasa gitna ng karsada, na nangungotong, at yung iba naman na naka-duty sa gabi, dinadaanan lang ng mga delivery trucks, lalo na yung mga nagdadala ng illegal na mga kahoy, mga kawayan, na basta na lang naglalaglag ng kanilang passes. Kasama RJ, in fairness naman kasi sa kapulisan, di ba pag ganito magpapasko, alam naman natin na ang daming binibigay yata sa kanilang mga ticket na galing sa krami, na kailangan ma-sold out talaga yung ticket, di ba? Minsan yung ticket worth 500, 400, di ba? 400, at isang krami, pag nagpalabas ng mga ticket, yun yung tinatawag nilang legal na fundraising. Ino-obliga nila ang bawat unit na magbenta ng ang problema, halimbawa, bigyan si Happy ng sandamakmak ng ticket, saan kukunin ni Happy yun? Kaya nga, diba? ibebenta niya doon sa mga operators. Paano mabibili, paano maibebenta ni Happy yun? Tapos sana nga, totoong mapapanalunan mo yung mga premium nandun, di ba? May mga pa-premium silang mga... baka mamaya, sasagingan lang yung bulahin, di ba? Ganun yung mga rapol-rapol Diba? Naalala ko tuloy yung isang kaibigan natin na awardee ni Chief PNP. Yan. Congratulations nga pala dyan kay Sir. Nang nabigyan ng krame, nabigyan ng na-assign ng krame ng ilang katerbang yun, booklet ng ticket, di malaman ng mama kung anong gagawin. Kaya ang ginawa, nagpa-derby. At least, legal pa rin. May tax naman yun. May tax naman yun. Legal pa rin ang ginawa. May pwedeng ganon. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang diskarte. Kaya siguro itong si Mamang Rico, ayon kay Badong, na galing sa Tanay, naglagay ng mga makina. At 200. Ito ibunyag na natin kung paano kitaan dyan. Sa bawat makina. Magkano ba kita sa isang makina? Yan, bawat bukas, kada linggo, bawat bukas ng isang makina, ang binibigay na intelihensya dyan, kung kanino man intelihensya ibibigay, ay 1,000, isang makina. So, ibig sabihin, 200 piraso yan. So, 200,000 a week na intelihensya. Kulang-kulang 1 million din kapag kung inumpisahan niya ng November hanggang December. Dapat talaga, mucho. Ang tanong, centralized yan Centralized ang collection dyan Sino kaya ang kumukubra nun? Yan ang mga katanungan lang natin na hindi na natin hahanapan ng kasagutan dahil alam naman natin na hindi rin sasagot ng totoo yung mga yan. Walang aamin. Pero yun ang realidad. Hindi naman natin kinukondina. Bakit naman kasi aamin, di ba? Hindi naman natin kinukondina. Alam naman natin kapos sa kapondohan ng kapulisan. So ang ginagawa, dapat, ang unang-unang ginagawa ng mga kongresistang yan, imbis na magbatuhan ng putik, gumawa kayo ng batas na upang itaas ang sweldo at ang mga compensation ng kapulisan. Yan ang dapat. Mataas na din ang sweldo ng kapulisan, kaso parang hindi pa rin daw kasya. Hindi naman kakasya. Kasi minsan yung mga pulis, ang daming chicks. Hindi naman kakasya kung meron pang... Ilan ng pamilya, kaya syempre, kulang pa rin yung sweldo nila. Minsan nag-aagawan ng mga misis. Nasa misis ang ATM nila, di ba? Paano yung bibigyan nila sa second wife nila, sa girlfriend pa nila, din sa intelihensya manggagaling. Yan ang mga kwentong malapit-lapit sa katotohanan. Masaktan na kayo, pero yun ang totoo. Sinasabi pero marami pa rin mababait na pulis, diba? Lahat naman yan kahit naman sabihin natin pumapatol sa ganyan, tumatanggap ng intelihensya, mabaitin yung mga yan. As long as hindi sila pumapatol, kaya nga, may intelihensya mula sa droga. Ayan, talagang kailangan sukpuin yan. At para sa inyo, mga chief, magpapasko na. Ipon-ipon na ng papasko sa inyong mga matagal tauhan. na kami hindi nakakapasyal sa hindi tayo nakakapasyal. Mayan nyo, pag pumasyal pero kami. Pero lagi tayo naggagawa ng mga balita ng di ba? Para sa hindi, pero katulad ng last year, nag-December, ang pagkakaalam ko, ang Serbisyo Balita lang ang tanging media outlet na nagpapasko sa mga hepe, sa mga estasyon ng konting maiinom during their Christmas parties. Ngayon kaya may papasko tayo sa kanila.
Sobrang bawi, busy tayo sa ano, broadcast eh. Parang, Oo. yeah, parang exchange gift. Ay, hindi kasi sobrang busy tayo sa broadcast. Last year kami, kayo naman ngayon. Parang ganun lang naman yan. Sige. Okay. Anyway, at bago tayo dumako pa sa iba pang mga balita, ay tanggapin naman natin ang isang pag-uulat mula sa labas ng ating... wala pa? Oh, wala pa. Okay, sige. Kala ko magre-report na si Gaspar. Anyway, bago ang mga balita nila, ay po natin i-congratulate ulit ang mga nanalo sa Miss Earth. Ayan, si Miss Angelia Ong, Miss Earth 2015 from Lucena City. Yan, sa Quezon yan. At syempre talaga namang napakaganda ni Miss Ong. Ayan, talaga namang pangpanalo talaga yung sinagot niya. At ang kanyang mga lakad, pamatay daw talaga. At talaga namang kung paano siya mag-model sa stage, talagang kapansin-pansin, phenomenal. At syempre yung mga judges yan, mga all Europeans, syempre may isang Pinay dyan. Ayan, yung isa sa picture, si Miss Andrea Ong, yung dating Miss Earth Air na na-meet natin, naging kaibigan natin dito last year sa Pilipinas. Actually, may picture nga kami yan sa profile ko. Yun. Ayun, dapat pinakita natin. Oo, yan. Ang ganda pa rin ni Miss Andrea Ong. Yan. At syempre, yan. Yun yung, sa question and answer talaga namang napahanga ang mga judges dyan. Tapos, syempre, talaga namang, kung sa ganda-ganda daw talaga, parang mas maraming magaganda sa mga kalaban niya. Pero syempre, hindi rin talaga pauuli si Miss, Angela Ong ng Lucena. Minsan naman kasi sa mga pageants, although natawag na beauty pageants yan, minsan tinitingnan nila yung, minsan yung gracefulness, maganda ka nga, sakang ka naman maglakad, maganda ka nga, backwit ka naman magsasagot sa mga tanong, so, beauty without brains. Yan. Medyo pasintabi to all those foreigners who joined the pageant. I didn't mean anything about it. Pero, ayan. Pero naalala mo ba yung nag-cover tayo ng Miss Earth dito last year? Yeah, medyo... Sa Luzon ng Tanawan, Batangas. Medyo, ano nga ba tinanong natin nun? Nalimutan ko na. Tungkol sa climate change. Tungkol sa climate change. Pero, tungkol sa pondo ng sa climate change. Yeah. At medyo, doon, sinubukan lang natin kung tayo nagtanong. Tingnan natin nga kung merong brains sa mga beauties. Ayan, ipakilike lang po yung page namin, Servicio Balita, kasi i-refresh ko po mamaya yung Miss Earth. Okay. 2014. So, anyway, at pagdating naman sa mga pageants, hindi naman pageants to ako. Nais natin i-congratulate ang Minerva. Ayan, ang ating mga alaga. Ayan, ang napakagaling na mga kabataan na involved sa composition ng nagko-compose ng sarili ng musika na angkop sa panlasa ng mga listeners. At nagkaroon nga sila ng pagkakataon for the first time. First ever. Marami pang susunod dyan na live radio, national radio guesting. At sa pamamagitan ng ating kasamang si Miss Dryan Zamora na sinumahan sila sa himpilan ng DCXL. Maraming salamat kay Direk. Kay Direk Ed Monte Alegre sa magandang suportang ibibigay. Suporta at magandang pakikita ngayam sa ating mga talento. Yan, mga tiga Santa Rosa, yung mga bata yan. Ganda naman talaga ng shots mo yan. Hindi. Malapit nang ilabas yan sa diyan sa tabi-tabi, malapit nang mag-Christmas, so yung mga nagnanais ng bagong look sa kanilang mga shirts. Yan, maganda yung lalabas ng mga shirts na kulay black. Yan, for sale. Mamimigay yata ng papasko mga Minerva eh. Parang lang yan eh. Ewan. Baka sila muna magsusuot niyan. Oy, si Jomar ang daming fans niya na maraming fans yan. Nasa third sex. Hindi siya ni Joseph. Yeah, magandang gabi nga pala kay ano ba pangalan? Kasi siya daw, hindi nakarating si Jomar. Nung kay parang Joseph.
Ayan. At anyway, tunghayan muna natin panandalian ng yung naging experience ng mga bata dyan sa DCXL sa programa ni Direk Ed Monte Alegre na Musikahan at Entablado. Commercial ba to o original Filipino music? Gusto mo yung ano? Gusto ko sana itugtugin rin yung ano natin, yung pinaka ano namin dun sa tumulong sa amin yung Serbisyo Balita. Ay, opo, yun. Yun yung ano, yun yung pinaka ano namin. Parang parang pinapakalat din namin. Parang namin. Flyers na. Ang Serbisyo Balita internet-based to, no? Opo, biglaan, kung tutusin po, biglaan lang din po. Bigla po kami kinontak ni Brother Jomar. Yeah. Na ganito raw ho, tawag dito. Pare, may nakahanap sa atin Serbisyo Balita. At eto na. May challenge, parang challenge din sa amin po no, nung kinausap po kami about sa ganito, na gumawa raw po ng station ID po ng radyo. So, nakakatawa naman, Serbisyo Balita. Sa pag tinayp mo sa internet, Serbisyo Balita. Serbisyo Balita, toink, lalabas yun, di ba? Magpapap yun. And then, tan, no-roll yung music ninyo. Diba? Tsaka newspaper, sa newspaper. Sa newspaper, nandun tayo sa likod. Nandun na nga tayo sa likod. Pwede mo nilalang yung newspaper dyan. May dala kami newspaper. I-flash nga natin dito sa ano. Pakinggan po natin ang isa sa mga material that they have done para sa isang internet base na untitled niya Serbisyo Balita. Serbisyo Balita. Talagang nakakatawa rin po bukod sa ano naman. Parang nakatulong din po kami na makagawa po ng station ID. Galing galing. Minerva, Serbisyo Balita. Serbisyo Balita. Yeah. Roll, baby. 1, 2, 1, ang title. 2, 3. Yung title nga po pala nito, Serbisyo Balita. Composed by The Minerva. 1, 2, 3, 4. Kaibigan, nandito ng serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, hatid namin ay katotohanan. Mahal kong kababayan, pagod nyo hindi masasayang. Bibigay ang inyong kailangan, hatid namin ay katotohanan. Serbisyo Balita, unang-una ang mamamayan. Serbisyo Balita, maaasahan kailan pa man sa atin ang katotohanan. Gising na kaibigan, nandito ng serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, hatid namin ikatotohanan. Serbisyo Balita, unang-una ang mamamayan. Serbisyo Balita, maaasahan kailan pa man. Serbisyo Balita, unang-una ang mamamayan. Serbisyo Balita, maaasahan kailan pa man sa atin ang katotohanan.
Yan. At yan. Congratulations sa Minerva sa kauna-unahang live studio guesting sa National Radio. At AM pa lang yan. Marami pang mga FM radio stations na kaya nga nagpasabi na kay Miss Dryan na nice nilang kuning guest ang Minerva. Mukhang unti-unti nang lumalawig ang popularity na itong Minerva. Alam mo, sa konting pagsasama pa lang natin, parang ang bilis ng ano nila. Ay hindi nakakapagtaka kasi yan pagsikat nila. Yan yung mga batang Santa Rosa. Dahil pag dyan sa lungsod ng Santa Rosa, lungsod na full of talents. Mga kababata ni Alden Richards. Mga kababata yan, mga katropa ni Alden Richards. Kaya mga viewers huwag kayong magtaka, baka one of these days bumisita dito sa studio natin. Alden Richards at sa programa ng Musikahan. Yan. Ang anchor naman ng Musikahan, ang lead anchor niya ay yung dalawang lead vocals na si John Spencer at saka si Dexter Tagle. Actually, yung dalawang yan, matunog na yung pangalan kasi bukod sa magaling sila kumanta, magaling din sila magsulat ng kanta. Yan, sila yung mga composers ng kanilang mga original yung compositions. Yung iba kasi, magaling lang kumanta, pero sila marunong yung sila. Yung iba, ayun, hangang-hanga yung kanilang mga fans. Ay, ang galing, ang galing. Cover lang ba? Puro cover lang naman. Oo, galing-galing daw, cover lang naman. Post pa sa Facebook. Ay, ang galing, ang galing. Wala naman original music. Tsaka nagpapasalamat talaga sa atin si Dexter tsaka si John Spencer sa support na binibigay natin sa kanya, sa kanila. At lalo daw sila magsisipag, mag-compose. Yeah. At dahil dito sa Serbisyo Balita, we know talents. Ayan, alam namin kapag may potensyal ang isang tao. At di natin para bulahin. Talagang ipupush natin hanggang sa kanilang stardom yan. Ika nga, kahit mga reporters natin, yung iba nga, kapag katulad na lang yan, mabanggit na lang si Ed Tan Flores. Kinukuha nga naman yan. Ito, walang biro, kahit magtanong kayo doon sa CNN Philippines, hinihimok siya na maging reporter ng CNN Philippines at saka ang ABC5, Channel 5 at iba pang mga radio stations yan. Yan ang So, sa amin naman ay, ika nga, no strings attached. Kumbaga ang Serbisyo Balita ay ito yung pooling center, pool of talents. So, kung sino yung unang mabibingwit, for greener pastures, good luck and congratulations. Katulad ni Miss Dryan Zamora. Malay mo, someday makita natin siya ng anchor ng kanyang sariling programa at makuha na siya mabigyan siya ng kontrata dyan sa Net 25 o Aguila Radio. Ika nga dito hinahasa yung mga talentadong mga media practitioners. At mga artists, di ba? Ayun. Sad to say, may mga ibang tarantadong ayun. Wala na dito sa amin. Hindi naman kasi kagalingan yung iba. Sige, okay lang, umalis kayo, di ba? Hindi, nakakatuwa dyan. Kung sino pa nga yung alam natin na magagaling, talagang loyal sa atin. Well, hindi naman natin hinihingi siyempre. At nasa kanila yon. Pero sa atin, proud kami kapag nakita namin kayo doon sa, yung tugatog ng inyong katanyagan, kasikatan. Lahat kapag medyo napapunta sa mga big networks, proud kami. Alam mo basta bakit? Basta makakalimot, no? Alam mo bakit? Pwede sabihin, sa amin galing yan. At may patunay, sa amin yung napanood yan. At siyempre, ang Minerva, walang nakawan ng ng original compositions, At yan ay recorded na yan ay mismong ginawa ng Minerva Band. At yan ay, malay mo, maging kahanay ng Eraserheads, Parokya ni Edgar. Tsaka mga viewers, pakinggan niyo yung mga composition ng Minerva, kakaiba naman talaga. Medyo nakaka-touch. Ayan. Kung namimiss niyo yung mga 90s na mga slow rock. Mga 90s, mga love songs, mga mga Nirvana, yung dating, yan. Yung mga love song, halimbawa ng Nirvana. May love song ba sila? Alam ko, puro pang headbang ng hindi, parang may love song. Parang rock. Parang yung hard rock Yung Painted in My Heart nila. Yung Heartship nila. Painted in Heartship. Yung pinaka-intro niya, parang dating Nirvana talaga. Anyway, pero
nabanggit nga nila na una nilang hinangaan na banda ay ang Beatles. Nakita naman natin na very phenomenal ang mga kanta ng Beatles na hanggang ngayon, kahit sa mga kabataan, nakakanta pa rin nila, nasasabayan pa rin nila ang mga kanta ng Beatles. At si Jan Spencer parang PLM, Oh, really? At saka may mga nag-text dyan, kamukha daw ni Axl Rose. Yeah, I know Jan Spencer comes from the place where I've been. We're In both Canada? we're both from LA. And how about LA, Guna. Dexter Tagle from Barangay Aplaya. And Dexter Tagle from Barangay Aplaya. Santa Rosa City. Yeah. Anyway, nakakatuwa yung mga batang yan talaga. At abangan nyo sa Sabado ulit. May panibagong topic na naman yan. Oo, kung medyo dalawang makulit na yan gusto nyo makarinig ng mga kanta nila, i-like nyo lang po yung page ng Serbisyo Balita o punta po kayo sa YouTube, Musikahan, Serbisyo Balita, live online. Yan, alam mo, isang kagandahan yan, na nasa musikahan sila, dito sa live streaming. Yan ang replays niyan, nasa YouTube, o kaya nasa Ustream, o kaya nandun sa webpage namin, pwede nyo rin makita nasa Facebook, Twitter. Ayan. Hindi katulad naman ng, 3 kable. Ayan, paano mo mapapanood ang replay niyan? Kung tutusin, itong mga to, pwede sila mapanood kahit nasan sila. Oo, tsaka dito sa atin, libre manood. Hindi mo na kailangan ipagsabi, di ba? Hindi mo na kailangan pagsabi dahil nasa kamay na ninyo ang nag-iisa at nangunguna. Once na nag-Facebook ka, hindi pwede hindi mo makikita Serbisyo Balita. Ayan. At lalong mas pinagsasabihan. Alam niyo kung bakit? Eto lang ang patunay. Regine Velasquez umabot na ng 40,000. 50 na siguro yan. 50 na ngayon siguro Ganun kabigas, yan. hindi pa i-sineshare yan, Hindi pa sineshare yan. Kusang lumalaki ang viewers, ang mga post-reach, ang pag-share. Yan naman, ang ewan ko ba? Kumbaga may record tayo kung ilan ang view. Kaya nga, diba? may patunay. Hindi basta ipinagsasabi. Ewan ko ba, doon sa isang programa nilang ginawa, nauna ang musikahan natin, tapos biglang nagkaroon sila ng kanilang version ng sarili nilang musika. Ay, kaya kasamang Ed Flores, yan. Proud pa rin naman siya sa Serbisyo Balita. Ba, siyempre. Kasi di ba, kasi syempre, TV, tsaka radio. Nga pala, magandang gabi nga pala kay Parent Peps. Ng yung session drummer ng magka-chat kami kanina. Orient Pearl. Bibisita daw siya dito. Yeah, para at least na makita mo. Siguro gusto niyo ma-meet din ang Minerva. Ay siguro, baka gusto niya makihataw. Oo. Hataw sa drums ni Jomar. Abangan yung concert, di ba? Abangan nyo, baka sakaling concert ni Minerva. Malay mo, nabigyan ng baka kasama natin si Peps dyan. Mabigyan ng para makahataw naman. Ayan, at anyway, good luck na lang kay Peps. Nami-miss ka rin naman namin. Ayan. Yung kakulitan niya. Makulit din yan. Anyway, at yan. Umabot na tayo sa oras. Muli. Ayan, syempre. Pwede na mag-ingay yung mga kapitbahay natin. Mag-ingay na kayo. Hindi, tapos na raw sila. Ayan, syempre, happy fiesta sa lahat ng may fiesta ngayon. Hindi kayo nagpadala ng inyong handa. Oo, kasi hindi tayo pumunta. Pero si Miss Lloyd Gia, nag-day off siya ngayon kasi namimiesta. Namimiesta. Ewan ko kung may binalot siya bukas. Oo, kaya tayo nandito ng mga Minerva ba na nandito. Ayan. Siyempre si Miss Neri. Pero babalik daw si Miss Lloyd G. Bukas? Oo, mamaya. Pabalik na yata. Mamaya? Mamaya din. Okay. Kasama ang kanyang boyfriend yata. Magdala siya ng litsong manok. Ayan, siyempre. Happy birthday kay Sir Arnold Arcilas. Happy birthday nga pala, sir. At sayang, hindi ako nakapaghanda ng birthday song para sa iyo. Pero sa Saturday, yung mumusikahan, maghahanda yan. Yeah. Kay Sir Arnold Arcilas kasi mga taga Santa Rosa yan musikahan. At nice nating batiin din. Paalala nga pala bago tayo mag-closing, malapit na sa December 12 ang plebiscito dyan sa General Trias kung saan ay pagbobotohan ay ang yes or no para sa cityhood. Yan. Yes na yan sa Gentry. Sana. At ika nga, ngayon pa lang, nag-iisip na yung mga residente ng General Trias kung boboto sila ng yes. O ano ba, baka magkuli pa sila. Pero ito, malaking advantage ang maging isang lungsod, ang isang lugar. Dahil unang-una, mas magiging mabilis ang progreso
dyan sa inyong lungsod. At huwag na natin pansinin na yung yung sinasabi ng agam-agam sa taxes. Yan kahit naman hindi maging lungsod yan tataas at tataas pa rin ang tax dahil yan ay tawag ng panahon o pangangailangan ng panahon. Ayan. At good luck kay Mayor Oni Pereira. At siyempre, ewan ko kung may sponsor nito si Congressman John Pereira. Oo naman, siyempre, may kapatid din. Yeah. So, good luck sa December 12 at Sabado yata yon. Ayan, happy viewing kay Sir Romel Olimpo. Ayan, at medyo busy na yan. At sa Sabado, titingnan natin kung sino yung mapapadala nating reporter upang... Sana makarating din tayo sa Saturday. May programa tayo, pero mga reporters na natin bahala dyan upang magbato sa atin ng pinakahuling kaganapan sa plebisito at yung actual na bilang dyan sa General Trias. At syempre, baka naman magtampo tong mamang to. Ayan, kapitbahay pa naman din natin yan. Itong si Kapitan Nani Himpisaw na meron siyang pabingo. Ayan, sa Mamati. Barangay Mamati. Ayan ay gaganapin sa December 16 yata. Ayan. At mukhang masipag din yan si Kapitan Nani Himpisaw. Dapat lang. Dapat lang. Dahil sana friend pa rin natin. Bakit? Kasi dati, di ba, yung parang may issue. May issue. Kailangan tawagan natin siya. Hindi naman yung dahil nagsusuplado siya. Oo. Siguro, medyo gano'n. Hindi naman yung issue doon sa kanyang barangay dati. Yung may nagkakagulan. Pero agad naman, pinapunta niya yung anak niya. After 4 hours. Oo, kasi ang tagal, di ba? After 4 hours. Pero hopefully naman. Buti naman. And blessing in disguise yung pagkakahintay namin ng mga kapulisan ng 4 hours. Kasi nahuli, bumalik. Bumalik. Yung tatangatangang suspect. Akala nakaalis na. Nag-soft drinks pa sa tindahan. Yun, naispatan. Di huli ka. Ayan. So, wala na tayong oras. Ayan, syempre, hi to Nanay at Jelay. Ito po sila Arnie Del Babareiro, nagsiservisyo sa bayan. Dito lang po sa Serbisyo Balita Live Online. Hanggang sa muli, see you tomorrow. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan na magse-celebrate ng Kapaskuhan. Ilang linggo na lang yan, ilang araw, ilang tulog na lang yan. Sana maging merry ang inyong Christmas at ang inyong mga mahal sa buhay na nandito sa Pilipinas. Yan, sana merry sila. Yan. At sa aking, ito talaga, yung father ko, my dad is in Oxnard, California, and he's watching right now. Thanks for watching. At get well soon, Dad. At siyempre, commercial muna tayo. Medyo nagpapangiti at miss ko yung father ko eh. Anyway, sa lahat ng ating mga kababayan, huwag niyong kakalimutan ito, maganda sa katawan to. I love my Centrum. She makes me complete. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na patuloy nagseserbisyo sa bayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online at bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, Pilipinas. Ising na kaibigan, dito na sa serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, italinig at totohanan. Serbisyo Balita, ibigay ang inyong kailangan, italinig at totohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita. Come and dine with us here at Pico Bistro, the house where tasteful goodness of dishes begin.